At sa pagpatuloy po natin, mga minamahal, ay magpasalamat rin po ako sa kapahintulutan na rin po ating ginagalang mahal ibang isa, the whole beloved Almeida family, sapagkat nung isang the other week ko pa po nais pagpasalamat, pero dahilan sa kahit narito po kami sa banal pulpito, sa bagat biyaya ng mga halapin, ang dami po ng mga kapatid na mga magpapatuto, kaya hindi kami makapagpatuto. Maganda, pero ayoko po madisplace ang mahalap Ginoon. At aking po manilulahati, tinataas ang kanyang po banal na pangalan, mga Ginoon. Patuloy po tayo po kinakahabagan ng mahalap Ginoon at ating pong patuloy na inaani po mga bunga po ng mga panalangin Panginoon po ng ating pong dearly beloved Honorable Pastor Willie Almeida and some prophet of the God, ating pong beloved Son Pastor Linus Almeida and the whole beloved Almeida family sa mga pagkapagal, panalangin Panginoon. Narito po tayo mga numan nagpupuli at sumasamba na po sa kanyang pong banal na pangalan. Patuloy po, hubog po sa tunay na panampalataya. Sapagkat no pong the other week, mga 10 days ago yata yun, mga minamahal ay meron po huling himala na isa sa mga himala nangyari po sa aming pong buhay, mga minamahal. At naiisip po yung mga kapatid, nagpapatotoo sila yung mga electric bill nila, bumababa, minsan minus 10%, minsan minus 20%, minsan 50%. Ang taas nung ibinababa yung kalang mga electric bill o higit pa doon, mga minamahal. Kaya the past years, sabi ko, sana mangyari din sa akin yun. At hindi naman nangyayari. Pero lahat ng bagay ay nasa kalooban po ng mahalap Ginoon. Dumating ang panahon, mga 10 days ago yata, dumating yung electric bill namin, mga minamahal. Tapos sabi ko, binasa ko mabuti, mga minamahal, kahit wala akong eyeglass doon, naninad ko mabuti. Sabi ko, sa akin ito Ito kaya talaga. Then nung yung aking pong beloved wife, Sister Mariet, sabi ko, kapag i-guess mo yung electric bill natin, kapag tama ang pag-guess mo, kakain tayo sa American restaurant. Sabi ko gano'n. Sabi niya, Papa, 1,500. Naku, malapit na. Malapit na, pero hindi pa yan. So, isa namin kapatid, isa sa mga sisters-in-law ko, sabi ko, sige, ililibre ka ni Mama kapag sa Filipino restaurant, pag tama yung guessing mo. 1,800. Naku, malapit na rin, pero malayo yan. Malayo yan sa yung himala na mahalap ko. Alam po, yung electric bill ko, mga minamahal, talaga pong kapuri-puri ang mahalap ko. Zero po, mga minamahal. Wala po kaming babayaran. Puri po ang ating pong pinakamahalap ko. Katakataka, pero totoo po, mga minamahal. Sabi ko, talagang zero. Zero, tapos may decimal point, and then 00. Kaya 0 po, mga minamahal. Yan po, dakilang mo na ng ating pong pinakamahalap ko. At ipatutuo ko rin po tungkol sa kuryente. Dahil sa naalala ko tuloy, when I was having my dental practice in the 80s po, dahilan sa pagtanghali kasi yung anong pina-renovate ko po yung clinic namin noon sa Borja Building po, sa yung isa sa mga buildings ng pinagpalang kapatid natin, si Dr. Albert Borja po. Yung renovate yon, yung pintuan din, ginawang salamin yon. Pinagawa namin ng salamin yon, mahaba mula dito sa makalampas lang ng navel upwards, di salamin yon. Pero, nandun yung pangalan po ibang likod sa klinika na iyon. Tapos, meron siyang kurtina kaya hindi makikita yung loob mga naka-aircon po yun. Pero yung 12 to 2 kasi, naka-specify doon, 12 to 2 break time. Kaya 12 to 2 po, hindi ako nag-entertain noon. Yung 12 to 2 na yun, mga minamahal, tanghali, 2 oras po, nagpupuri po ako noon. Alas 12 hanggang alas 2, kaya meron naman silya sa labas makapaghintay. Kung sino po yun. Yung 12 to 2 na yun, nakalagay po doon 12 to 2 break time. Kaya kahit may kakadok, automatically hindi na po kakatong yung pasyente po. Dahil sa nakalagay 12 to 2. Yung 12 to 2 break time. Yung 12 to 2 po yun, nagpupuri po ako mga minamahal. Tinataas ko ang aking kamay sa ating pong dakila at papagbiyayin Diyos. Pumapalakpa po ako mga minamahal. Umaawit po ako mula sa aking puso, gaya na itinuro po sa atin dito. That was in the 80s po. Mga minamahal. So yung 12 to 2 na yung ganun. Dumating ang panahon, hindi dahil naka-aircon po, dumating ang panahon, may kumakatok ang tagal. Sabi ko, alam naman ng pasyente, 12 to 2, nakasulat doon, break time. Ang tagal kumatok, 2 oras yata, mga minamahal, di ko pinapansin. Ang lakas ng sigaw ko dahil sa, siyempre, sarili ko yun. Mga minamahal, puri ako ng puri hanggang alas 2 yun. Siguro mga 2 minuto katok ng katok, mga minamahal. Tapos maya-maya, na pansin ko biglang uminit, namatay yung air conditioner.
sabay ng ilaw. Sabi ko, brown out yata. So, tinigil ko muna dahil mainit na. Nung nagpip ako dun sa, ginanong ko lang yung curtain, dahil mahaba yun, marami mga opisina. Sabi ko, bakit mayroong ilaw dun bakit mayroong ilaw? Tapos nakita ko lumabas yung Moral Command, mga minamahal, doon sa kaduluhan, malapit sa elevator. Sabi ko, pinutulan ako ng kuryente. Sabi ko, walang galang naman ito. Pinutulan, nagpupuri ako, nakalay 12 to 2. Break time, pinutulan yata ako, mga minamahal. Napahiya po ako. Ang daming opisina doon. Napahiya ako. Siguro more than a dozen opisina doon. Nalaman, naputulan ako ng kuryente. Nagpupuri ako 12 to 2. Mga minamahal. Pero sabi ng mahal na Panginoon sa 4 na ebanghelyo sa 4 Gospels, kapag ikahiya mo ako sa mga tao, ikakahiya din kita. Pero pag hindi po natin siya ikahiya, mga minamahal, kasama po natin siya sa kanya pong kulon natin. Amen? Purihin po ang ating pong mahal. Napahiya ako dahil kay Kristo. Dahil sa naputulan akong kuryente pala, sinisigil ako ng araw na yon. Pero alam niyo po, ang mahal na Panginoon po, kailan naman po, he never slumbers, mga minamahal. Lagi pong gising ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Kapag tatawag po tayo, mga minamahal, ay itiyak po, matutugunin ang panalangin natin. Dahil sa naroon po palagi ang mga panalangin. Pag yun po, pagkapagal natin po, Diyos, beloved, honorable parish, hindi po tayo nananalangin. Alam na po ng mahal na Panginoon, yung ating pong kailangan, mga minamahal. Alam niyo po, sa nangyari niyo, ninapahi ako doon sa buong building niya. Pero alam niyo po, ang ginawa ng ating pong mahal na Panginoon, dahil sa tungkol sa kuryente yung pinag-usapan natin, ang mga minamahal, bumilang po ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 16 na buwan for 16 months, mga minamahal. 0 po yung aking electric bill. Wala po akong binabayaran, mga minamahal. Kapuri-puri po talaga ang ating pong pinakamahal po, para pong imposible. Pero nangyari po yan dahil nasa napahiya ako, dahil nasa nagpupuri ako. Naturalmente, mga minamahal, di ba, pag kausap po yung tao, mag-excuse ka o dapat wag ka munang dahil may kausap. Ang kausap, siyempre, ang kausap po mahal pa gano'n. Hindi ako pwedeng istorbohin mga minamahal. Bagaman napahiya ako, tignan niyo pa yung ginawa ng mahal pa gano'n. For 16 consecutive months, 16 na buwan po, mga minamahal. 0 po. Wala po akong binayaran. Pinagpala po ako ng ating pong pinakamahal. Oh, glory to God. At tinataas ko yung pong ating pong pinakamahal pa gano'n. Dahil sa po mga panalangin po natin po, Dear's beloved, honorable parish in the Lord, naging full-time worker na po ako, mga minamahal, since 1992. We were saved in 1983. Ang aking po mga karamdaman, marami po noon. Meron ko karamdamang hika mula sa pagkasanggol ko. Meron na po akong hika hanggang sa lumaki. Makatapos ko ng pag-aral. Hindi matapos-tapos yung paghihirap ko. Mga minamahal, sa karamdamang hika. Mga minamahal, kahit may pamilya na po ako, nadagdagan pa po ng sakit sa atay. Mga kaibigan ko, mga kamag-anakan ko, nagsilayuan dahil sa siguro nadidiri. Na-confine ako sa Manila Medical Center. Walang kagalingan, mga minamahal. Yung kinikita ko, napupunta lang po doon. At hindi lang po yan, nagkaroon pa ng nervous breakdown, naging hypertensive po ako, nagkaroon ako skin allergy, hemorrhoids, mga mahal ko mga kapatiran. Talaga po napakamalas. Bagaman na noon magiging sa ambisyon ko noon ay maging leader ng reliyon, maging pare dahil sa maraming kamag-anakan ng mga pare po, mga minamahal, pero hindi po gumagal yung hika, sakit sa atay, at iba pa po yung mga nabanggit ko po, mga mahal ko mga kapatid, napakayabang ko po noon dahil sa nag-indulge po ako sa martial arts. Iba't iba mga fellowship, mga born again na fellowships, ministries, mga pinupunta ko, wala pong pagbabago, naroon pa rin po yung paghihirap ko sa mga karamdaman. Isang araw po, nung pong Abril 25, 1983, mga minamahal, sa pagdulo ko po sa ating pong krusada, yung karamdaman ko pong hika, sakit sa atay, instantly po, pinagaling po ng ating pong mahal. Oh, napakadakila po ng ating pong mahabagin Diyos, libre, walang bayad. At sa mga sumunod po ng mga araw, mga linggo na pagdalo ko sa krusada, yung pong aking pong hypertension, skin allergy, hemorrhoid, iba pa po mga minamahal, yan po yung pawang pinawi ng mahal na Panginoon, na wala po mga bisyo ko po, kahinaan sa babae, yung po pagsigarilyo, pag-inom ng alak. Ngayon po, mag-33 years na po ni isang drop ng alak, mga minamahal, o isang hitit ng sigarilyo, wala na pong pumasok sa katawan ko, lubusan po akong binago ng mahal na Panginoon, at yan po hanggang sa kanya pong pagbabalik, mga minamahal, lahat po siya na yung mga bunga po ng mga panalangin, pag-inom po, mga minamahal, ng ating pong dearest beloved, honorable parish in the talagang wala pong sapat na silid, mga minamahal, o wala pong sapat na salita masasambit natin, upang pupurihin po natin, itataas po natin ang banal na pangalan ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Lahat po ng mga pagkapalan na yan, mga minamahal, ay utang ko po sa ating pong pinakamahal na Panginoon, ang kaligtasan
po natin mga minamahal, tayo po ay naging bunga po ng mga panalangin ng ating mga dilisang lingkod ng mahalap Panginoon. Kung wala po mga ginamit ng mga banal na tao ng mahalap Panginoon mga minamahal, hindi nyo po makakita Ebanghelyo. Subalit, ang ating po nakilan Diyos ay hindi po nagtatangi ng tao mga minamahal. Lahat po ng mga lumalapit sa kanya po, ay kanya pong pinagpapala mga Glory to God. At lahat po ng kapurihan, pagpasalamat para lamang po sa ating pong